Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasamang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabululan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Nadinig po natin ngayon ang ebanghelyo po, ang ebanghelyong nagpapatotoo na may milagro. Miracles do happen. Miracle happens every day. Araw-araw pong nagaganap ang milagro. Bawat isa po sa atin ay inaanyayahang panghawakan
ang nadinig po nating ebanghelyo ngayon. Panghawakan na may taglay na pananalig, may taglay na pag-asa, na may taglay na paninindigan na makapangyarihan ang Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, nakakatuwa po, isang bata ang may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Parang kung tatanungin ng mga apostoles, sila mismo ay nagduda. Gaano kakarampot po yan? Sa Tagalog, kakarampot. Hindi magkakasya ho yan. Pero alam ng Panginoong Jesus Nazareno, ng 5 tinapay na cebada at 2 isda ay magaganap sa kapangyarihan niya. 5,000 lalaki, hindi pa po kabilang ang babae doon. Kasi sa lipunan po ng mga Hudyo, hindi po kinabilang ang mga babae. Ang estado lamang po ay mga lalaki. Kaya't ang sinulat po dito sa ating ebanghelyo. So mahigit pa po sa 5,000 lalaki, hindi po ibinilang ang mga babae. Pero sa lakat ng tumanggap ng 5 tinapay na ito na kanilang natikman, ay lumabis pa ng 12 bakol. Alam niyo yung bakol? Ito po yung square. Kung may makikita kayo, hindi ito po yung bilaong bilog. Ito po yung 4 na corner na may 4 pong sulok na ang kanya, depende po sa laki o taas at sa laki. Ibig sabihin, 12 bakol ang lumabis at sinabing huwag masayang. Ibig sabihin, mayroon pang pakakainin at mayroon pang ahaddan at mayroon pang babahaginan ng mga natirang ito. May kwento po ako sa inyo, ang mga santo na nagpatanyag dahil sa napadaming mga pagkain. Si San Martin de Porres po, kung makikita po ninyo, may dalang basket ng tinapay. Sa kanyang bayan po sa South America, nagtataka po na kung bakit ang liit-liit po ng kanyang pugon, ay ilang daan na po ang pumipilang mga mahihirap na nagugutom, ay hindi po nauubos ang tinapay sa pugon na iyon na kanyang pinaglulutuan. Kaya po si San Martin de Porres ay kinasihan ng Diyos sapagkat ang kanyang naging misyon ay magpakain sa mga nagugutom. Unlimited tinapay. Unlimited na kung saan ay pamatid gutom sa mga mahihirap. Sa pagpunta po ninyo sa Santo Domingo, makikita po ninyo siya, ay may basket pong dala na tinapay. Meron din pong isang Dominican na santos, doon po sa Santo Domingo din, ang pangalan po niya ay si John Macias, na taga South America. Ang dala po niya ay kaldero. Yung po'y nakapagpakain ng ilang daang mga mahihirap. Nagtataka sila kay Juan Macias. Ang kutsaron, alam niyo yung kutsaron? Hindi po sandok, yung kutsaron. Malukong na may tangkay. Wala pong hintong bumabalong ang pinapakain niya sa mga mahihirap sa isang kalderong maliit. Kahit makikita po niyo kung kayo magsisimba sa Santo Domingo Church na may dalang kaldero. Yung po, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng pananampalatayang taglay ni St. John Macias, nakapagpakain siya ng mga mahihirap na palaging nagugutom, laman ng karsada, at abandonadong mga mahihirap sa kanyang panahon sa South America. So ito'y himala. Sa isang kaldero, ay naroon bumabalong ang walang hintong paglalagay sa mga mangkok na mga mahihirap. Si St. John Bosco po, ang tagapagtatagpo ng mga Salesian, ay meron po siyang isang sakong maliit na meron pong mga nuts na ipinagtataka ng marami. Wala naman silang puno doon, pero meron siyang imbak na tuwing Pasko po ay ito'y pinaka-espesyal na nuts.
Kumbaga sa atin may mga pili nut at ito ay special na nut na binigay po niya sa ilang daang batang mga abandonado at mga ampunan na nakapila sa kanya na hindi namuubos ang nut na ito. Kahit nakapreserba po ang sakong ito na nagmilagro sa kapangyarihan ng Diyos na kinasihan po si Saint John Bosco. Sa atin pong panahon, meron. Kahanga-hanga po nung pandemic. Dahil nga po sa hirap na hindi pinapapasok sa palengke, nagkaroon ng mga pantry. Alam niyo yung pantry na kung saan ang isang kapitbahay dahil meron silang resources, maaaring nakapag-imbak sila ng mga kakainin, pagkain. Ang ginawa po niya ay inilatag ang isang lamesa, inalagay ang mga pangangailangan ng mga kapitbahay na magugutom ng panahon ng pandemic. At ito'y kumalat sa buong Pilipinas na nagtayo ng mga pantry center na kung saan ang mga kababayan nating hindi makabili ng anumang mga bagay sa palengke sapagkat mahigpit, ay doon kumukuha at naglalagay sa basket. Kahit meron po mga joke, yung tatlong magkukumare, inikot lahat ng mga pantry at tinangay ang mga iba't ibang mga pagkain nasa sa kanila. Parang yun po yung naging viral po yun. Pero sa katotohanan po, isang milagro ng pagbabahagi na ng pagkain sa panahon po ng pandemic na nagbahagi po ang mga taong nagnanais na bigyang buhay ang mga kababayan natin na huwag mamatay ng gutom. So napakaganda po yun, no? Only in the Philippines ng pandemic, hindi po natakot na magbahagi, hindi po natakot na sila'y mauubusan, hindi po natakot na sila'y mawawalan. Ang kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos. Kaya sinasabi po, kayo po ba ay napapanisan ng pagkain na naimbak lamang sa halip na ito'y bahagi sa mga taong alam natin na walang kakainin, ang mga taong na street dwellers, alam nating taong grasa, nakapag-isip ba tayo na maglagay ng plastic, supot, kumuha ng isang tasang kanin, lagyan ng ulam, sa paglalakbay ninyo sa inyong daraanan, sasalubong sa inyo ang Poong Jesus Nazareno sa anyo ng isang taong grasa o taong matagal na nating nadadaanan, lampasan natin sa mga lugar na kung saan ay nasa tabi ng bangketa. Magmilagro kayo. Magmilagro kayo at ang Diyos ay magkakaloob nito. Ipagkakaloob ng Diyos na lalo kayong nagbibigay ng gutom at uhaw sa ating kapwa, lalo kayong pagpapalain. Kaya po sa unang pagbasa natin kay Elisha, pakainin sila at marami pang sobra at higit ay hindi nagkulang, lalo pang lumabis sa lalong pagbibahaginan ng mga pagkain para sa mga nagugutom. Gawin po, pagsasanay po sa kabanalan ang magpakain ng nagugutom. Pagsasanay po sa kabanalan ang magpainom bilang pamatid uhaw sa mga nauuhaw. So maging panuntunan po natin mga kapatid, bakit po ba? Kasi recorded po ito sa Panginoon. Hindi po ito nabubura sa bawat kabutihang ginagawa po natin sa ating kapwa. Ang pagbabahaginan ay milagro. Ang milagro ay pagbabahaginan. Kaya ang milagro po ng ating Poong Jesus Nazareno ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapwa. Tayo rin, sa ating panahon ngayon, 2024, kayang itong gawin. Kaya itong desisyonan. Kaya itong panindigan. At sinasabing, ako ay nais kong magkaroon ng pagsasanay sa kabanalan araw-araw kung ako ay magdudulot ng buhay sa mga taong nagugutom. Kung ako'y magdudulot ng mga taong nauuhaw upang pamatid uhaw. Pagsasanay sa kabanalan. Mag-record tayo
sa Diyos. Hindi po nabubura sa Diyos ang bawat mga simpleng mga gawaing ito na inaatas sa atin ang buong kabuluhan ng ating pananampalataya, ang buong kabuluhan na ninanais ng Diyos ng buhay kabanalan ay sa pamamagitan po ng pagsasanay sa kabanalan na tayo ay maging instrumento na maging tagapamatid ng uhaw at tagapamatid ng gutom.